Isang mapagpalang araw sa iyo, Sir Kilabot, at sa inyong mga tagapakinig. Muli po ito si Ivan, at ito na po ang ikatlo at huling bahagi ng kwento ko ukol sa pakikipaglaban ng aking ama sa mga masasamang elemento at masasamang tao sa aming bayan. Partikular na sa ibang bayan na kanyang napuntahan nung nag-uumpisa na akong magbinata. Ang kauna-unahan ko pong kwento na karanasan ko na nakasama ko si Tatay Virgilio ay ang unang kwento kong ipinadala sa inyo na may pamagat na engkwentro ni Tatay sa tulay ng kinahulasan. Nung mga panahong iyon ay nasa unang bahagdan pa lang ako sa sekundarya. Hangang-hanga ako sa kagalingan at katapangan ni Tatay Virgilio. Hindi ko sukat akalaing may katulad niyang ordinaryong tao na kayang makipagtunggali sa mga hindi pangkaraniwang nilalang na merong mataas na antas ng kapangyarihan. Akala ko ay katang-isip lamang ang mga nababasa ko sa mga comics, mga napapakinggan sa radyo at napapanood sa telebisyon. Posibleng pinili siya ng Diyos na magtanga ng agimat upang malabanan ng kasamaan at mapatay ang mga kampo ng kadiliman. Nagpapasalamat ako sapagkat nabubuhay pa sina Lolo Elias at Lola Leonarda. Madalas na silang bumibisita sapagkat abala si Tatay Virgilio sa pagsasaka at pag-aalaga ng manok. May mga pagkakataong ginagabi siya sa pag-uwi, kaya naman nagpapalipas na rin ng magdamag sa aming bahay ang aking abuelo at abuela upang mabantayan kami mag-ina. Samantalang nasa malayong lugar ang aking panganay na kapatid at nag-uumpisa na rin na maghanap buhay simula nung makapagtapos ito sa kolehiyo. Dumako ang bakasyon namin sa paaralan at may natanggap na telegrama si Tatay Virgilio mula sa kapatid niya na si Tio Romel na naninirahan sa Tayabas. Batay sa kanyang liham ay iniimbitahan niya kami mag-ama na magbakasyon sa kanilang bahay. At bukod pa doon ay ibinalita niyang nanganak ang kanyang inaalagahang inahing baboy at saka meron pa siyang ibebentang mga kakatayang baboy. Kaya naman gusto sana niyang humingi ng tulong sa amin sa pag-aalaga ng baboy dahil medyo marami siyang kailangang asikasuhin at wala siyang ibang makatuwang dahil abala sa pagtatrabaho sa ospital ng kanyang asawa. May pamilya na si Tio Romel at pinili niyang manirahan sa Tayabas. Maayos naman ang pamumuhay nila doon. Sa katunayan ay nag-aaral sa kolehiyo sa Lucena ang kaisa-isa niyang anak na si Cristina at isa namang butihing doktora ang asawa niyang si Tia Aurelia sa ospital sa Tayabas. Pag-aalaga ng baboy ang hanapbuhay ni Tio Romel at hindi niya na nagamit ang kanyang pinag-aralan sa pagiging ininyero simula nung nakapag-asawa siya at nagkapamilya. Ang totoo ay maswerte sa magkakapatid si Tio Romel. Dahil tinulungan siya makapag-aral sa malayong lugar ng kapatid ni Lolo Elias na may kaya sa buhay. Nakatulong ito para makapag-aral si Tio Romel sa kolehiyo. Ipinaalam namin kay Nanay Daria, partikular na kay Lola Leonarda, ang tungkol sa paanyaya ni Tio Romel. Hindi namin inaasahan kaagad silang papayag at hinikayat pa nila kaming magbakasyon sa Tayabas. Virgilio, wala ka ni Ivan ng imbitasyon ni Romel. Madahalan naman kasi kayo magkita-kita. Matagal-tagal na rin siya hindi umuwi dito. Pagkakataon na niyo makatulong sa kanya. At nakasatiyak akong mapapartehan pa kayo ng kita kung merong maipagbibiling baboy. Umalma naman si Tatay Virgilio
Inay, gusto ko nga po sanang tulungan si Romel sa pag-aalaga ng mga baboy. Kaso may trabaho din po ako sa bukid. Nag-aalala din po ako na iwan si Daria. At alam niyo namang maraming nagaganap na nakawan. At maging mga masamang nilalang sa ating lugar kaya baka hindi ko sila mapagbigyan. Napasimangot naman si Lola Leonarda. Ano ba ikinababahala mo? Nandito naman sa ni Elias. Hindi namin pababayaan si Daria. Sige na. Umunta na kayo ni Ivan at kami na ang bahala rito. Walang masamang mangyayari sa amin. Ang ani ni Lola Leonarda. Pabulong naman na nagsalita si Tatay Virgilio na bigla akong ikinagulat. Sus, paboritong anak mo lamang si Romel kaya gusto mong pagbigyan namin mag-ama. Pero matalas ang pandinig ni Lola Leonarda at nagawa pa niyang marinig ang mga sinabi ni Tatay Virgilio. Lumapit siya kay Tatay Virgilio at piningot niya ito sa taenga na parabang batang sumuway sa utos ng magulang. Ano ka mo? Oy, Virgilio. Tigilan mo yung mga pag-aharti mo. Pantay-pantay ang pagmamahal ko sa inyong magkakapatid. Pag sa akin naman, pagbigyan mo sana ang kapatid mo at madalang kayo magkita-kita. Saka minsan lamang siya humingi sa iyo ng pabor. Sa pagkakataong iyon ay nagseryoso si Tatay Virgilio. Tumango na lamang siya at walang kaimik-imik na sumunod kay Lola Leonarda. Naisip ko na baka nga paborito ni Lola Leonarda si Tio Romel at naiintindihan naman iyon ni Tatay Virgilio dahil siya ang panganay at kailangan lumawak ang pangunawa niya ukol sa bagay na yun. Lumipas pa ang 2 araw at nagsimula na kaming maggayak ng aming mga dala at pagkatapos ay bumiyahe na kami sa bangkang Delancia patungo ng Tayabas. Panatag naman ang loob naming mag-ama sapagkat malakas pa sa kalabaw sina Lola Leonarda at Lolo Elias. Kayang-kaya nilang bantayan si Nanay Daria sa aming bahay. Mahigit kumulang 1 oras kaming naglakbay sa dagat at nung makarating kami sa bahaging Atimonan ay sumakay kami ng bus patungo sa Grand Terminal sa Lucena. Sa huling itinugon ni Tatay Virgilio sa liham ay maglalakbay kami pagkatapos ng 2 araw at maaga kaming sasakay sa bangkang Delancia. Noong mga panahong iyon, bago pa magbukang liwayway ay bumabiyahe na ang mga bangkang pampaserohan sa aming lugar. Kaya kinakailangan gumising ng maaga upang makasakay at makabiyahe patungo sa Atimonan. Matapos ang ilang minutong biyahe sa bus ay bumaba kami sa Grand Terminal. Medyo mabaho ang amoy, marahil ay merong mga nag-aalaga ng baboy malapit doon kung kaya't nangangamoy sa paligid. Maya-maya ay nasurpresa kami. Laking gulat naming mag-ama nang biglang may sumigaw sa aming likuran. Luminga-linga kami at gano'n na lang ang kasabikan naming mag-ama. Nakatayo mula sa harapan ng usong-usong sasakyan noon na Toyota Tamaro FX si Tio Romel. Nakasuot ito ng shades, kalbo at nakasuot ng simpleng t-shirt at short. Malayong-malayo ang itsura sa mga taong may kaya na mapoporma. Hindi mapapaghalata ang mapera. Ngumiti siya at lumapit sa amin. Pagkatapos ay nagyakapan silang magkapatid at saka nagbatian. Kasunod ay tumingin sa akin na puno ng kasiyahan. Aba, tignan mo nga naman, ang bilis ng panahon na. Mukhang nagbibinata ka na, Ivan. Sigurado ako kung marami ka ng pinapaiyak ng mga babae. Ang ani ni Tio Romel. Sumabat naman sa usapan si Tatay Virgilio. Ay nako, hindi man lang niya makababae at ubod ng torpe. Siya nga pala, may pinadalang pinangat, tinuto at suman si Nanay Leonarda para sa inyong mag-asawa. Nangislap naman ang mata ni Tio Romel. Panay ang pasasalamat niya kay Tatay Virgilio. Paboritong-paborito nilang mag-asawa ang mga lutong ulam mula sa Perez na talagang katakam-takam at mas masarap sa mga putahe sa ibang lugar. Matapos ang aming kwentuhan ay pinasakay na kami ni Tio Romel sa kotse dala ang aming mga gamit. Pinaandar niya ang makina ng sasakyan
at nagsimula na nga kaming bumiyahe. Nagpatuloy pa ang pagkikwentuhan nilang magkapatid. Sa lahat kasi ng kapatid ni Tatay Virgilio, pinakamagaan ang loob ko kay Tio Romel. Siguro ay dahil sa mabait siya, makwento at walang masamang tinapay. Pakiramdam ko ay kahit magkamali ako ay hindi siya ang tipo ng tao na namamahiya dahil may kababaan loob siya. Nabanggit niya kay Tatay Virgilio na siya madalas ang naiiwan sa kanilang bahay at ginagabi sa pag-uwi si Tia Aurelia buhat sa ospital. Sa dapit hapon, pagka minsan ay tanghali, ay sinusundo sa Lucena naman si Cristina. Malapit lang naman ang Lucena sa Tayabas, lalo na kung walang traffic. Sa kwento pa ni Tio Romel, ay nabanggit niyang medyo nahihirapan siya sa pag-aalaga ng mga baboy sapagkat maraming kaanak na baboy at kailangan niya ng katuwang. Sa katunayan nga raw, ay meron pa siyang ipinagbibiling kakatayong baboy sa isang araw. Balak sana niyang umupa at kumuha ng makakasama. Kaso ay ayaw namang pumayag ni Tia Aurelia sapagkat malaki pa ang magagastos. May pagkakuripot at matapang si Tia Aurelia. Batay sa mga kwento sa akin ni Tatay Virgilio ukol kay Tio Romel. Daig daw nito si Tio Romel kaya sinusunod nito ang mga suwisyon at payo ng kanyang asawa. Kumbaga ay takot sa asawa. Pumayag naman si Tatay Virgilio kaso ay hindi siya makapangako kung aabutin kami ng 1 buwan sa pagtulong sa babuyan sapagkat meron din siyang trabaho at nanggagamot pa sa mga may sakit. Nasupresa pa ako nung marinig ko na alam pala ni Tio Romel ang tungkol sa agimat na tangan ng aking ama. Maya-maya ay dumako na kami sa Tayabas. Ibang-iba ang amoy at aura ng paligid kumpara sa aming bayan. Mas maunlad at mas maayos ang mga daan. Marami ding mga gusali at kainan. Nakakalibang pagmasdan at talagang puno ako ng kasiyahang makarating sa ibang lugar. May kalayuan ang bahay ni Tio Romel buhat sa bayan. Kung iisipin sa panahon ngayon, ay tila subdivision ng lokasyon ng mga bahay sa lugar na aming pinuntahan. Halos magkakalayo ang mga bahay at matatalahib at saka maraming punong kahoy ang mga bakanting lote. Napukaw ang kuryosidad ni Tatay Virgilio habang nakatanaw sa bintana ng kotse. Romel, mukhang liblib ang lokasyon ng bahay mo ha. May mga nararanasan ba kayong kababalagan dito? Ang tanong ni Tatay Virgilio. Sa aming mag-asawa, wala kaming nakaka-enkwentro ng mga elemento. Pero nung nag-aaral pa si Cristina sa sekundarya at wala pa kami sasakyan, minsan pamunti ka na siyang mabiktima ng liki nung dinabi siya pag-uwi mo at sa paaralan. Napako ang atensyon ko sa mga sinabi ni Tio Romel. Bago lamang sa pandinig ko ang ganong uri ng nilalang. Ayon sa kanyang kwento, ginabi noon sa paaralan si Cristina at naramdaman niyang merong lumilipad sa ere. Inakala niyang malaking ibon lamang iyon kaya naman ipinagpatuloy niya lamang ang paglalakad. Subalit hindi nagtagal ay bumulusok sa lupa ang isang figura ng malahalimaw na anyo ng isang babae na may malalaking pakpak tulad sa paniki at kakaiba siya sa mga kilala naming manananggal sapagkat hindi sa baywang nahahati ang katawan nito kung hindi sa tuhod. Kumaripas ng takbo si Cristina at mabuti na lang ay mayroon itong nakasalubong na lalaki na nagtitinda ng balot. Ang labis pa niyang ikinagulat ay nung papalapit na ang iki sa kanilang dalawa ay biglang naglabas ng itak ang tindero ng balot at mabilis itong umatake. Sinaksak nito sa dibdib ang iki at lumusot ang dulo ng itak sa likuran nito. Binunot ng matandang tindero ng balot ang itak. Pagkatapos ay sinabuyan niya ng asin ang mukha ng iki hanggang sa tuluyan itong masunog. Nagpasalamat naman daw si Cristina sa pagliligtas sa kanya ng tindero ng balot laban sa iki. Lumipas ang ilang minuto ay nagpakilala ang tindero ng balot bilang si Mang Pedring at nagmagandang loob siya kay Cristina upang maprotektahan ito ng gusto at mailayo sa kampo ng kadiliman. Kumaripas sila ng takbo at inihatid siya nito sa kanilang bahay.
Matapos siyang maihatid ay umalis na si Mang Pedring upang alamin kung saan makikita ang kaputol na tuhod at paa ng Iki para tuluyan itong mapatay. Simula daw noon na hindi na nakita pang muli ni Cristina si Mang Pedring. Hindi na rin siya nagpapagabi sa pag-uwi, kaya naman madalas siyang sinusundo ni Tio Romel mula sa paaralan. Bantay sarado niya ito dahil nag-iisa nilang anak si Cristina. Talamak pala ang Iki sa Tayabas, Quezon noong mga panahong iyon at madalas na nabibiktima ay ang mga kabinataan. Madalang lamang ang mga kababaihan. Mukhang nakursunodahan lamang nito si Cristina dahil mag-isang naglalakad sa daan nung gabing iyon. Kaya pala hindi na halos nagpapagabi ang mga residente, lalo na sa mga delikado at liblib na bahagi ng Tayabas. Nanindig naman ang mga balahibo ko sa buong braso nang marinig ko yun. Kahit saan palang lugar ay umiiral ang mga aswang. Iba't iba man sila ng pagkakakilanlan at mga uri, ay pare-pareha silang gumagawa ng mga karahasan sa mga tao. Nang sumapit ang tanghali, ay huminto ang sasakyan sa tapat ng isang bungalow na malaki at mataas na bahay. Mukhang iyon ang bahay bakasyunan at talagang namangha ako pagpasok ko sa loob. Biniro pa ni Tatay Virgilio si Tio Romel. Teka lang, bakit sobrang laki ng bahay mo? May ikalawang palapag pa ito, samantalang tatatlo kayong mag-anak na nakatira dito. Tumugon naman si Tio Romel. Kuya, malaking pamilya ang bumubuo sa parte ng asawa ko. Kapag bumibisita sila dito, dala nila yung kanilang buong mag-anak. Kaya naisipan namin palakihan ang bahay. Para namang meron matuluyan ng mga bisita. Huwag kang mag-alala at wala ditong multo. Romel, hindi ako natatakot sa multo. Sila ang dapat na matakot sa akin. Humagalpak ng pagtawa si Tatay Virgilio. Umiiral na naman ang kanyang kayabangan. Pero alam ko naman na meron talaga siyang ibubuga, lalo na sa pakikipaglaban sa mga masasamang elemento. Ipinaganda kami ng makakain ni Tio Romel nung sumapit na ang tanghali. Masasabi ko na bukod sa pag-aalaga ng hayop ay magaling at libangan din niya ang pagluluto. Kahit simpleng pritong isda at sinabawang gulay ang ipinaulam niya sa amin ay talaga namang katakam-takam. Samantalang siya naman ay nilalantakan ng tinuto at pinangat na pasalubong namin sa kanyang pamilya. Sumapit ang hapon at dumating na rin si Cristina. Dalagang-dalaga na ito, pero mababa pa rin siya at hindi nagmana kay Tio Romel. Pagkakita niya sa aming mag-ama ay panay ang pangungumusta niya at sabik na sabik siya makipagkwentuhan. Kahit na magkalayo ang aming mga edad, ay labis ang kapanatagan ng loob ko sa kanya, bagamat madalang kami magkita. Mabait siya sa aming magpipinsan at hindi siya mahilig mamuna o magsungit kapag may nakita siyang kakaiba sa ibang tao. Mahinahon siya kung magsalita at malawak ang pangunawa niya sa mga bagay-bagay. Bago magtakip silim, ay nagpaalam na muna sa amin si Tio Romel at inihabilin si Cristina. Sinusundo pala niya si Tia Aurelia kada pagkatapos ng trabaho nito sa ospital. Hindi pala ito nagtatrabaho na inaabot ng gabi dahil medyo delikado noon ang mga panahong iyon. Talamak na din ang krimen sa mga probinsya at umiiral pa din ang mga aswang. Pasado 7:00 na sila nakauwi dahil namili pa pala ng mga gamit sa bahay si Tia Aurelia. Panay din ang pakikipanayam niya sa aming mag-ama habang kumakain ng tinuto at pinangat. Medyo prangka at may magkamatapang si Tia Aurelia. Pero mabait siya at mapagbigay sa kanyang mga pamangkin. Selosa pa din siya sa mga babaeng paali-aligid kay Tio Romel. Likas naman kasing gwapo at matipuno ang tiyuhin ko kahit na may edad na siya. Maaga naman kami nakatulog ni Tatay Virgilio sa tinutuluyan naming kwarto dahil talagang maaliwalas at malaki ang espasyo. Pakiramdam ko ay magtatagal pa ang bakasyon namin sa Tayabas dahil maganda ang paligid at maayos ang pakikisama ng pamilya ng kapatid ng aking ama. Nang mga sumunod na araw ay nagsimula na nga kami sa pag-aalaga ng mga biik, pati na rin ng inahing baboy at 2 pang malalaking baboy ni Tio Romel. Matataba at mukhang kailangan na nga ipagbili.
Meron palang negosyante ang gusto bumili ng 2 baboy. Kaso ay nagdadalawang isip pa ito dahil may naon na palang nag-alok dito. Kaya sa susunod na linggo ay makikipag-usap ang negosyante sa kanya upang malaman niya ang kasagutan nito kung bibilhin o hindi ang naturang mga baboy. Sa loob ng 1 linggo ay maayos at naging masaya naman ang pagbabakasyon ko sa bahay ni Tio Romel. May mangilan-ngilan akong nakikilalang mga kaedad kong lalaki at nakakakwentuhan ko pa sila. Ipinahiram din ni Christina ang kanyang lumang bisikleta, kaya naman malaya ako nakakaikot at nakakapamasyal sa mga katabing bahay ni Tio Romel, pero hindi ako nagpapaabot ng gabi. Sumapit ang kasunod na linggo at dumating na nga ang naturang negosyante na nagngangalang Ginoong Mariano. May kasama siyang 3 kalalakihang lula ng sasakyan na paglalagyan ng mga bibilin baboy. Umaga noon at wala si Tia Aurelia at Christina. Kami lang 3 ang naiwan sa bahay. Pinapasok ni Tio Romel sa loob ng bahay si Ginoong Mariano at ipinaliwanag niya kung bakit ang 2 malalaking baboy ni Tio Romel ang kanyang pinili. Romel, pasensya ka na at medyo natagalan ng pagdedesisyon ko. Ang totoo napag-alaman ko na may lahi palang aswang si Ambet at nakakatiyak ako na hindi ligtas ang kanyang mga inaalok na baboy sa akin. Kung hindi mo na itatanong naniniwala talaga ako sa mga aswang. Lalo pat mga naniniwala sa kababalaghan ng mga ninuno ko. Kaya mas pinaboran ko ang alaga mong baboy. Napangiti naman si Tio Romel. Naku, wala akong problema. Ang mahalaga nagtiwala kayo sa kalidad ng pagbibenta ko sa inyo ng mga baboy. Maya-maya ay lumabas sila sa likod bahay kasama ang mga kalalakihan. Sumunod naman kami mag-ama at ipinakilala kami ni Tio Romel sa kanyang kakilalang negosyante. Pinagtulong-tulungan ng mga kalalakihan na madala sa labas ang 2 malalaking baboy at pagkatapos ay inabot ni Ginoong Mariano ang bayad kay Tio Romel. Kaagad naman nagpasalamat si Tio Romel. Paalis na sana ang negosyante pati na ang kanyang mga tauhan nang biglang may isang lalaki na lumapit at bigla na lang nagalit at saka pinagduduro si Tio Romel. Matangkad siyang lalaki na medyo payat at mukhang may kabataan ng itsura sa aking tiyuhin. Walang hiya ka. Ikaw palang sumulot kaya hindi binili ni Ginoong Mariano ang mga binebenta kong baboy. Magbabayad ka sa ginawa mo sa akin. Balak pa niya sanang sugurin si Tio Romel pero pinigilan siya ni Ginoong Mariano. Hoy, Ambet, tumigil ka sa pag-iiskandalo mo. Walang kinalaman si Romel sa hindi ko pagbili ng mga baboy mo. Naisip ko na mas ligtas sa mga baboy niyang binebenta kaysa sa mga baboy mo. Kaya umalis ka na. Tumigil din si Ambet pero binalaan pa niya si Tio Romel bago siya tuluyang umalis. Kaya lang ay nagulat ako sa ekspresyon ng mukha ng tatay ko. Bigla na lamang siyang nagseryoso at tila merong malalim na iniisip. Hindi nagtagal ay nagpaalam na si Ginoong Mariano pati ang kanyang mga trabahador. Naisip na namin pumasok na muna sa loob ng bahay. Hinatian naman kami ni Tio Romel ang pera bilang pasasalamat sa pag-aalaga namin sa kanyang mga alagang baboy. Pero hindi nawala ang usapan nila Tatay Virgilio ukol kay Ambet. Romel, mag-iingat ka. Mukhang hindi ordinaryong tao si Ambet. Kitang-kita ko kanina. Bumaliktad ang refleksyon niya sa paningin ko. Isa siyang aswang at sa palagay ko, hindi siya titigil hanggat hindi siya nakakaganti sa'yo. Medyo nabahala naman si Tio Romel. Kuya, wala akong nalalaman sa pagkakakilala ni Ambet. Pakayo akong madamay ang pamilya ko sa galit niya sa akin. Kung aswang man siya, dapat ko mapagandaan ng kanyang pagbabalik bago pa mamiligro ang buhay nating lahat. Huwag kang mag-alala at hindi ko hahayaang may mapahamak sa ating pamilya. Kung kinakailangan ako makipaglaban sa kanya, gagawin ko. Maprotektahan lang kayong mag-anak. Nagpasalamat naman si Tio Romel sa pagmamalasakit ni Tatay Virgilio. Sa tingin ko ay hindi basta-basta aswang si Ambet dahil pinaganda ang mabuti ni Tatay Virgilio nung sumapit ang hapon. Nag-usal siya ng mga orasyon. Nagawa pa namin magtulong sa pagkakayas ng mga pinatulis na kawayan pati na rin ang pagsusunog ng goma.
Naglagay din ng mga bawang at naghagis ng asin sa bawat sulok ng bahay. Pagkadating ni na Tia Aurelia at Cristina ay nagulat at kinilabutan sila nang malaman na may nagalit na aswang kay Tia Romel, pero wala na silang ibang naikomento. Hindi kami kaagad natulog ni Tatay Virgilio at nag-abang kami sa may sala kung saan sumisilip kami sa may bintana upang alamin kung merong aswang sa labas ng bahay. Inabot na kami ng hating gabi pero wala kaming narinig na pagaspas o mga pag-angil ng aswang. Kaya naisip naming posibleng hindi pa iyon ang tamang oras ng pagsalakay ni Ambet. Marahil ay humahanap pa ito ng tiyempo kung papaano makakaharap si Tio Romel. Kaya naman nagpahinga na kami sa aming silid tulugan. Kinabukasan ay maagang umalis si Tio Romel gamit ang kanyang sasakyan pagkatid niya kay Cristina at Tia Aurelia. Meron daw siyang aasikasuhing mahalagang bagay sa bayan at uuwi rin kaagad. Kaming dalawa ni Tatay Virgilio ang nagpakain sa mga alagang baboy pagkatapos ay naglinis kami ng bahay. Sanay naman ang mga katawan namin sa mga gawain kaya mabilis kaming nakatapos. Bago sumapit ang tanghali ay umuwi na rin si Tio Romel na may dalang masamang balita. Napag-alaman niya sa asawa ni Ginoong Mariano na napatay pala ito sa nagdaang gabi. May nakapasok daw na aswang sa kanilang bahay at pinatay ang negosyante. Mabuti na lamang daw at narinig ng mga kapitbahay ang pagsigaw ng asawa at anak ng negosyante kaya mabilis silang nakaresponde. Nakatakas daw ang aswang. Nakita nila ito na isang lalaki pero hindi nila namukaan. Kawangis ang lalaki ng isang manananggal subalit hindi nahahati sa baywang ang katawan kung hindi sa mga tuhod nito. Suspecha ng mga residente ay isang ike ang lalaki at mukhang malaki ang atraso dito ni Ginoong Mariano dahil siya lamang ang pinunterian nito sa kanyang pamilya. Sa pagkakataong iyon ay nagsalita si Tatay Virgilio. Sa palagay ko, kumikilos na si Ambet sa kanyang paghihiganti sa iyo, Romel. Kaya kailangan na natin gumawa ng paraan upang makapaganda sa pag-atake niya. Medyo naiinis ang ekspresyon ng mukha ni Tio Romel. May isa pa nga akong pinoproblema. Itong si Cristina, ang tigas ng ulo. Mayroon silang gagawin proyekto pagkatapos ng klase. Hindi na siya magpapasundo sa akin at ihahatid na lang daw siya ng mga kaklase niya. Medyo hindi ako mapalagay lalo pat mayroong pasong na gusto akong patayin. Nagbigay naman ng suwisyon si Tatay Virgilio na kung maaari ay sunduin o kausapin ni Tio Romel si Cristina matapos ang klase nito. Bagay naman na silang ayunan ni Tio Romel. Nang sumapit ang hapon ay pilit na tinatawagan ni Tio Romel sa cellphone si Cristina. Sir Kilabot, meron na pong cellphone ng mga panahong iyon. Kadalasan ay yung may mga kaya sa buhay na nakakabili ng cellphone. Usong-uso mga lumalabas na cellphone na malalaki at merong mga antena. Hindi naman makontak ni Tio Romel si Cristina. Kaya naman umalis na siya upang alamin kung nasaan na ito at sunduin na rin si Tia Aurelia. Nag-usal naman ng orasyon si Tatay Virgilio. At katulad nung nagdaang gabi ay nagsunog na naman kami ng mga goma at inihanda ang mga kinais na kawayan na matutulis ang dulo. Nang makabalik na sina Tio Romel at Tia Aurelia sa bahay ay mukhang nagtatalo sila ukol kay Cristina. Oy Romel, huwag kang mamapanin. Magtiwala ka sa anak mo na ihahatid siya ng mga kaklase niya. Kaya naman hindi na maligawan si Cristina dahil parati ka nalang bantay sarado sa kanya. Patuloy pa rin ang pagpindot at pagtawag ni Tio Romel sa kanyang cellphone, subalit walang sumasagot sa kabilang linya. Hinarap niya si Tia Aurelia. Hindi ko makontak sa Cristina. Tinawagan ko na rin si Hangila at Danny. Sabi nila, ate si Cristina ng mga grupo niya sa proyekto. Ano ka ba naman, Aurelia? Nag-aalala ako sa anak natin at baka ay damay pa siya ni Ambet sa paghihiganti sa akin. Saka pwede ba, ipigil mo ang pagsasabing napaparning ako. At baka nga ikaw pa mas matindi ang pagkaparni sa ating dalawa. Lalo na kapag nakakakita ka ng babaeng sexy at maganda. Alibasa kasi gwapo ko kaya maraming nagkakandara pa mga babae sa akin. Sinapok naman ni Tia Aurelia si Tio Romel. Tarantado.
Nagawa mo pang magbiro. Sobrang haliparot ng mga babaeng lumilingki sa'yo. Hindi lang nila alam na amoy lupa ka ng damuo ka. Hindi ko malaman kung matatawa ako o mababahala sa pagtatalo nilang mag-asawa. Inawat naman sila ni Tatay Virgilio nang bigla kaming makarinig ng malalakas na sigawan sa labas ng bahay. Pamilyar kay Tio Romel ang mga kadalagahan at kabinataang sumisigaw sa labas ng bahay, kaya naman naisip namin na baka umaatake na ang aswang. Kung kaya't naglabas ng itak si Tatay Virgilio at iginayak ko naman ng sibat na kawayan. Samantalang si Tio Romel at Tia Aurelia ay kumuha ng dakot ng asin at saka kami sabay-sabay na lumabas ng bahay. Pagkalabas namin ay bumulaga sa amin sa hindi kalayuan ang grupo ng mga kabataan. Meron din isang lalaking may malalaking pakpak na animoy payong. Matutulis ang mga kuko at pangil. Maiahalin tulad ko siya sa manananggal. Ang pagkakaiba lamang ay hindi naputol sa bewang ang katawan kung hindi sa tuhod. Hinihila niya pa itaas ang isang binatilyo habang inaagaw naman siya ng grupo ni Cristina. Mabilis naman kaming tumakbo at sumigaw ng malakas si Tio Romel. Humarap ang aswang sa amin at nagbabaga ang mga mata nito. Nakilala ko ang aswang bilang si Ambet. Inasinta ko ito ng sibat at tinamaan ng aswang sa balikat, subalit naplis lamang iyon. Nabitawan naman niya ang binatilyo at mabilis siyang lumipad. Pinuntirya niya ang direksyon na kinatatayo ni Tio Romel. Subalit humarang si Tatay Virgilio at siya mismo ang nakipaglaban dito. Sinalubong si Tatay Virgilio ng mga matutulis na kuko ng aswang, ngunit nailagan niya ito. Isinaboy naman ni Tio Romel at Tia Aurelia ang hawak nilang dakot na asin. Nasabuyan ng kaunti sa mukha ang aswang, kaya napaangil ito ng malakas. Bigla itong lumipad ng pagkataas-taas at pagkatapos ay umalis sa aming direksyon. Sinabihan naman kami ni Tatay Virgilio. Kailangan natin masundan ng Ike. Siguradong magtutungo siya sa kalahati ng kanyang katawan. Dapat ay maunahan natin siya at maibudbud ang natitirang asin sa kalahati ng katawan bago pa makumpleto ang kanyang katawan. Nagdesisyon si Tio Romel na samahan na muna sina Tia Aurelia, Cristina at ang mga kaklase nito sa loob ng bahay. Pero nagmatigas si Tia Aurelia. Punyeta! Romel, samahan mo kapatid mo at baka mapahamak sila. Ako na bahala sa mga bata. Huwag kang makulit o ayaw mo ako tumoda sa'yo. Oo na, sinasapian ka na naman ni Gabriela Silang. Basta't mag-iingat kayo. Sumama si Tio Romel sa aming mag-ama at sinundan namin ang Ike. Nakarating kami sa gawing palahiban at tinakbo namin ang bahaging kinalalagyan ng kaputol ng katawan nito. Doon ibinidbod ni Tio Romel ang natitirang asin sa kanyang mga kamay. Umusok at nasunog ang kalahating katawan hanggang sa bumulusok ang Ike na galit na galit. Hinarap siya ni Tatay Virgilio at ito na mismo ang humatol sa kamatayan nito. Hinawakan niya ang tagkabilang bisig nito at pagkatapos ay binalian niya ng leeg at saka niya ito sinaksak sa dibdib ng makailang beses hanggang sa sumuka na ito ng dugo. Hindi nagtagal ay binawian na ng buhay ang Ike. Napakalakas ng taglay na lakas ng aking ama. Halos hindi siya masyadong nahirapan sa pakikipaglaban sa Ike. Pero kita ko kung gaano niya pinotektahan si Tio Romel upang hindi ito masaktan ng aswang. Nakauwi naman kami ng ligtas at nagawa pang ihatid ni Tio Romel ang mga kaklase ni Cristina sa kanilang mga bahay. Matapos ng gabing iyon ay natahimik na ang mga residente ng Tayabas. Natigil na ang pagpatay, gayon din ang mga takot ng mga tao sa panganib dulot ng mga Ike sapagkat napatay na ang isa sa mga kampo ng kadiliman. Nagdesisyon naman kami ni Tatay Virgilio na manatili pa ng ilang linggo para makatulong sa hanap buhay na pag-aalaga ng baboy ni Tio Romel bago kami umuwi sa aming bayan. Marami kaming mga aral at karanasan sa Tayabas na hindi namin makakalimutan. Naisip ko na ang bawat miyembro ng pamilya
ay may kanya-kanyang tungkulin sa bawat isa. Matibay ang pundasyon ng magkakapatid, lalo na sa oras ng kagipitan. Pero sa kabila ng karanasan namin sa Ike, ay hindi pa rin natapos ang pakikibaka namin ni Tatay Berhilyo sa mga masasamang elemento. Noong kasagsagan ng kabinataan ko, ay nagkaroon ako ng mga kaibigan na sina Roberto at Arturo. Nagkaroon kami ni Roberto ng mga nililigawan. Mga kaklase namin ang mga napusuang mga kadalagahan na sina Clarissa at Julieta, na anak ng pulis na si Ginoong Bonifacio. Nakatira sila malapit sa bukid na dating pinagtatrabuhan ni Tatay Berhilyo. Isang gabi noon ay umakyat kami ng ligaw sa magkapatid. Medyo naging mapusok si Roberto at nahalikan niya sa pisngi si Clarissa. Bagay naman na ikinabigla niya, kaya hindi napigilang umiyak. Kaya naman biglang lumabas si Ginoong Bonifacio na may hawak na baril. Anak, bakit ka umiiyak? Anong ginawa sa iyo ni Roberto? Sumagot naman si Clarissa habang humihikbi. Tay, patawad po. Pero pakiramdam ko po, buntis na po ako. Nagulantang naman si Roberto. Aba, Clarissa, walang mangyari sa atin. Inalikan lamang kita sa pisngil. Nanlisik naman sa galit si Ginoong Bonifacio. Kalokohan. Ano't bububuntis ka, Clarissa, sa halik ng lalaki? At ang isip lamang yun. Ikinasa naman ni Ginoong Bonifacio ang baril at binulyawan niya kami na lumayas sa kanilang bahay. Lumayas kayo sa aming bahay. Mga oportunista at mantay sa lakay. Huwag na kayong babalik kung ayaw niyong tagtarin ko ng bala yung mga katawan niyo. Kumaripas naman kami ng takbo at nagmamadaling lumabas ng bahay dahil nagpaputok na ng baril si Ginoong Bonifacio. Mabuti na lamang at hindi niya kami tinamaan ni Roberto. Pagkalabas namin ng bahay ay nagmamadali kaming dumaan sa bukid at nag-away pa kami ni Roberto. Halos maihampas ko sa ulo niya ang gitara sa sobrang sama ng loob ko. Nadamay pa kasi ako sa kanyang kalokohan, kaya wala na akong pag-asang sagutin ni Julieta. Hindi namin akalaing sa gitna ng aming pag-aaway ay may nakaabang pala sa aming panganib. Merong malaking ibon ang biglang lumipad malapit sa aming direksyon. Pumaikot-ikot ito sa aming pwesto at halos nahampas ko ito ng gitara nung nagbalak itong lumapit sa akin. Inilabas ko ang itak mula sa aking kaluban at pagkatapos ay kumaripas kami ng takbo ni Roberto. Mabuti na lang at kabilugan ng buwan. Maliwanag ang paligid. Halos magkandara pa kami sa pilapil ni Roberto. Habulin nga kami tumatakbo para lang makatakas sa lumilipad na malaking ibon. Wala kaming makitang ibang tao sa paligid. Kahit na medyo maaga pa noon, ay walang sino mang nasa labas ng mga natatanaw naming kabahayan. Inabot pa kami ng kamalasan sa pag-akyat ng ligaw. Humihingal na kami noon ni Roberto sa katatakbo. Hanggang sa may nasumpungan kaming tatlong kalalakihan. Paika-ika ang lakad ng dalawa sa kanila at mukhang nakainom ng alak. Namilog pa ang mga mata ko pagkakita ko sa lalaking umaalalay sa dalawang lasing niyang kasamahan. Si Tatay Berhilyo. Napabulalas naman ako at kaagad niya akong nakita. Lumapit siya sa amin dalawa ni Roberto kasama ang mga kaibigan niya na panay ang pagbulong at pagsasalita ng pabulol na Ingles. Halatang wala na sa tamang wisyo. Anak ng tinapa, anong ginagawa niyo dito ni Roberto? Itay, pasensya na po kayo. Umakyat po kasi kami ng ligaw ni Roberto sa mga anak ni Ginoong Bonifacio. Pinalayas nga po nila kami sa kanilang bahay at pinaputokan ng baril. Tapos, hinabol pa kami ng malaking ibon. Napakamot naman sa ulo si Tatay Berhilyo. Maya-maya ay napatingala siya sa kalangitan at nakita ang papalapit na malaking ibon sa aming direksyon. Anak ng ibong mandaragit! Ang bulalas ni Tatay Berhilyo. Inutusan niya kaming dumapa bago pa kami mahagip ng ibon. Pagkatapos ay sinabihan niya kami magtago sa matataas na punong kahoy kasama ang dalawa niyang kaibigang lasing at siya na mismo ang makikipaglaban sa malaking ibon. Hindi naman ako pumayag na mag-isa niyang kalabanin ng ibon kahit pa malakas ang pangangatawan niya at may tangan siyang agimat.
Nag-aalala pa rin ako sa pwedeng mangyari sa aking ama kung kaya naman nagpresenta ako sa kanya. Nakulitan na siya sa pamimilit ko kaya hindi na lamang siya tumanggi na tumulong ako sa kanya. Humanap naman ng tiyempo si Roberto habang hindi sila napapansin ng malaking ibon. Tumakbo silang tatlo patungo sa isang malaki at mayabong na puno ng mangga at doon na sila nagkubli. Samantalang tumayo kami ni Tatay Berhilyo. Inilabas naman niya ang kanyang itak habang ako naman ay hawak ko naman ng mga sandaling iyon ng gitara. Nang mag-umpisa ng umatake ang ibong mandaragit ay agad naman itong sinalubong ng taga ni Tatay Berhilyo. Sa bilis naman ng pagbagwis ng pakpak nito ay maswerte pa rin itong nadaplisan. Matapos nitong makaalpas ay galit na bumulusok at muling bumalik sa aming kinatatayuan ang ibong mandaragit. Ako naman ang pinuntirya nito. Mabilis ko namang inihempas dito ang aking gitara, ngunit nakailag, kaya naman sumalida si Tatay Berhilyo. Inundayan niya ito ng saksak hanggang sa napansin naming nanghina ang ibon. Pero laking gulat ko nang hindi ito pinatay ni Tatay Berhilyo. Inutusan niya akong hanapin sina Roberto at umalis na kami sa lugar na iyon. Makalipas ang ilang sandali ay lumabas si Roberto kasama ang dalawang lasing na lalaki at inalalayan namin. Medyo nainis pa si Roberto dahil nagasgasan ko ang kanyang gitara. Pero hindi naman iyon nakapagdulot ng panibago naming away. Malayo-layo din ang nilakad namin. Nagkaroon pa ako ng pagkakataon tanungin si Tatay Berhilyo kung bakit hindi niya pinatay ang ibong mandaragit. Maaari pa itong pagsimula ng panganib sa ibang residenteng magagawi sa lugar na iyon at posibleng madagdagan ng mga mapapatay nito. Tumugon naman ang aking ama na lubos kong ikinagulat. Anak, hindi ko pinatay ang mandaragit sapagkat binigyan ko lamang ito ng leksyon. Naramdaman ko kasi ang galit nito. Pinausap niya ako sa aking diwa at kaya lamang siya nagalit dahil nabulabog niyong magkaibigan ng kanyang mahimbing na pagkakatulog. Kaya naman sa susunod, pumili kayo ng lugar na wala kayong ibang maiistorbong mga nilalang. Natahimik naman kami ni Roberto. Nakokonsensya kami sa nangyari. Kung hindi sana kami nag-away, ay baka hindi namin nakaharap ang ibong mandaragit. Nakauwi naman kaming matiwasay sa aming mga bahay. Matapos ang mga pangyayari, ay humingi kami ng tawad sa magkapatid na Clarissa at Julieta. Pero hindi na namin itinuloy ang panliligaw sa kanila at nag-focus na lamang kami sa aming pag-aaral. Hindi pa noon nagtatagal ay nalaman naming nagustuhan si Arturo ng isang diwata na naninirahan sa gawing bukal. Minsan na kasi kaming nagsipaglangoy na magkakaibigan sa may bukal. Masarap talagang maginhawa sa pakiramdam dahil malamig ang tubig. Subalit maraming mayayabong na mga punong kahoy, lalo na ang maraming puno ng akasya kung saan naninirahan naman ang mga diwata. Madalas daw na pumupunta si Arturo sa bukal at hindi siya masaway ng kanyang mga magulang. Kahit kami ni Roberto ay hindi namin siya mapigilan dahil hindi siya nakikinig sa amin at tila sarado ang kanyang isipan. Parati niya ipinapaalala na magtatampo si Mayumi kapag hindi sila nagkita sa dating tagpuan. Si Mayumi ang naturang diwata na inilarawan ni Arturo na kanyang kasintahan. Wala siyang bukang bibig sa tuwina kundi ang pangalan ng diwata. Kaya naman nabahala na ang mga magulang niya sa posibleng epekto ng pagkahumaling niya rito. Isang araw ay nagtungo si Aling Maruha sa aming bahay. Bakas ko ang mga luha at pangamba sa kanyang mga mata. Itinanong niya sa amin kung nagawi roon si Arturo. Nanggaling na pala siya sa bahay ni Roberto, subalit wala doon si Arturo. Kaya naman nagbaka sakali siyang pumunta sa aming bahay at baka matagpuan niya ang kanyang anak. Paliwanag ni Aling Maruha na nagmamadaling lumabas si Arturo sa kanilang bahay. Nag-away pa raw sila ni Mang Primitibo dahil sa masama nitong bisyong pakikipagkita sa diwata. Sinubukan siya pakiusapan ng kanyang ama na putulin na ang pakikipagrelasyon at huwag nang makipagkita sa diwata dahil masama ang nagiging impluwensya nito sa kanya at naaapektuhan na rin ang kanyang pag-aaral. Madalas na kasi itong lumiliban sa klase at natututo ng magsinungaling. Sinuway ni Arturo ang kanyang ama at pinagtaasan ng boses. At hindi sinasadyang mapagbuhatan naman siya ng kamay ng kanyang ama
Kaya naman sumama ang loob niya at bigla na lamang umalis. Naisip ko naman na baka nagtungo si Arturo sa bukal, kaya naman nagtungo kami doon. Ngunit pagkadating namin ay wala kaming nakita ni anino man ni Arturo, kaya naman umuwi kaming bigo. Palis na sana si Aling Maruha nang lumabas ng bahay namin si Tatay Berhilyo. "Oh, anong nangyari sa inyo? Bakit parang Biyernes Santo ang mga mukha nyo? Malayo pa ang Semana Santa." Tumugon naman si Aling Maruha at ipinaliwanag ang pagkawala ni Arturo. Matapos niyang magsalita ay napagtanto ni Tatay Berhilyo na hindi malayong kinuha ng diwata si Arturo. Suwisyon naman niya na kumuha ng maiaalay na pato at itlog si Aling Maruha at sama-sama kami magtutungo sa bukal sa pagkagat ng dilim sapagkat kabilugan na naman ng buwan. Susubukan daw niyang hikayatin ng diwata at paamuin na ibalik sa mundo ng mga tao si Arturo gamit ang kanyang kapangyarihan. Nagkaroon naman ng pag-asa si Aling Maruha at nabuhayan ito ng loob. Nakipagkasundo siya sa oras na magkikita-kita kami at pagkatapos ay nagpaalam na siya sa amin. Nang sumapit ang gabi, mga bandang 7:00, ay dumating ang mga magulang ni Arturo. Katatapos lamang namin kumain at nag-umpisa na kaming gumayak at umalis ng bahay. Mabuti na lamang at nasa bahay namin sina Lola Leonarda at Lolo Elias. May makakasama si Nanay Daria habang wala kaming mag-ama. Nagtungo na nga kami sa bukal. Dinig na dinig ko ang paglagaslas ng tubig. Taimtim naman na umusal ng dasal si Tatay Berhilyo at sa kalmadong tinig ay tinawag niya ang diwatang si Mayumi. Subalit walang sumasagot, kaya naman lumapit siya sa puno ng akasya at doon ginilitan ng legang pato. Pumatak ang dugo nito sa lupa, kasabay nun na inilagak niya ang ilang piraso ng itlog sa lupa. Maya-maya pa ay biglang nagkaroon ng marilag na figura na napapalibutan ng mga alitaptap. Nakakasilaw ang liwanag na hatid nito, kaya kumarap-kurap ako hanggang sa unti-unting nabuo ang imahe ng isang magandang babae na nangingislap ang buong katawan. Kinausap naman ito ni Tatay Berhilyo. "Magandang gabi sa iyo, Mayumi. Nais ko sanang makiusap sa iyo na kung maaari ay ibalik mo na si Arturo sa kanyang pamilya. Nararamdaman ko na ang dalisay na pagmamahal mo para sa kanya at hayaan mo sanang matupad niya ang mga pangarap niya sa buhay. May panahon para sa inyong pagmamahalan at hayaan mo na muna siyang makapag-isip dahil masyado pa siyang bata. May pananagutan siya bilang tao sa kanyang komunidad." Sa puntong iyon ay naunawaan ng diwata ang mga sinabi ng aking ama. Bagamat nalulungkot siya ay pinagbigyan niya ang pakiusap nito kahit mahirap sa kanyang kalooban. Nangako siya na ibabalik si Arturo sa kasunod na araw upang makapiling ang pamilya at mga kaibigan nito. Buong pusong nagpasalamat naman sa kanya ang mga magulang ni Arturo. At matapos ang ilang sandali ay naglaho parang bula ang diwata sa tapat ng puno ng akasya. Hindi ko maunawaan pero magkahalong saya at lungkot ang naramdaman ko. Masaya ako sapagkat makakabalik na sa aming lugar si Arturo. Pero may halong lungkot dahil magkakahiwalay na sila ng diwatang kanyang minamahal. Umuwi kami na mayroon lakas ng loob at positibong pananaw sa pagbabalik ni Arturo. Kinabukasan nga ay tumupad ang diwata sa usapan. Nakabalik si Arturo sa kanilang bahay na tila nabura ang lahat ng mga alaala niya ukol sa diwata. Bumalik din siya sa normal niyang pamumuhay at kahit kailan ay hindi na namin napag-usapan ng tungkol sa naturang diwata. Lumipas ang ilang taon ay nakapagtapos ako ng sekundarya. Pero patuloy pa rin tumutulong si Tatay Berhilyo sa aming mga kababayan kahit meron na siyang ibang trabaho. Patuloy pa rin ang kanyang pakikibaka sa mga masasamang uri ng mga nilalang na gumagambala sa mga inosenteng tao. Kahit malaki ang responsibilidad niya sa aming mga kababayan, ay nananatili pa rin siyang mabuting asawa at ama. Inakala ko pa noon na makapagtatrabaho na ako matapos makapag-aral sa sekundarya dahil hindi sasapat ang naipon namin pera para makapag-aral pa ako sa kolehiyo. Pero mabuti pa rin ang Diyos.
Tinulungan si Tatay Virgilio ni Tio Romel na maipagpatuloy ko ang aking pag-aaral. Nakitira ako sa kanilang bahay sa Tayabas at kumuha ako ng kursong inhinyero dahil iyon talaga ang pangarap ko. Gusto kong sumunod sa yapak ng aking kapatid na nakapagtapos din ng pag-aaral dahil natulungan ng mga kapatid ng aking ina na makapag-aral sa kolehiyo. Pansamantala ay itinabi ko muna ang pag-ibig at inisip ko muna ang aking magiging kinabukasan. Matapos ang maraming taong paghihirap ay nakatapos din ako sa pag-aaral sa kolehiyo. Hindi nagtagal ay nagkaroon ako ng maayos na trabaho at lalo pa akong nakatulong na maiahon sa kahirapan ng aming pamilya. Sa kasalukuyan ay meron na akong mga anak at maniwala kayo o hindi ay ipinasa sa akin ni Tatay Virgilio ang kanyang agimat bago siya mamatay. Kaya naman pinahalagaan ko ang lahat ng mga bagay na itinuro niya sa akin, lalo na ang pakikipaglaban sa mga nilalang ng kadiliman. Dito ko na po tatapusin ang aking kwento. At sana po'y nakapulot kayo ng maraming aral sa buhay batay sa mga karanasan namin ng aking ama. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Magandang araw po sa inyo, Sir Kilabot, at sa mga tagapakinig ng inyong YouTube channel. Tawagin niyo na lang ako sa pangalang Ivan at nakatira po ako sa isang isla sa Quezon. Hindi ko na lamang po papangalanan ng naturang bayan namin upang maprotektahan ang mga pribadong buhay ng mga residente sa aming lugar. May katagalan na pong nangyari ang insidenteng iyon. Ang kwento ko pong ibabahagi sa inyo ay base sa totoo ko pong karanasan at bahala na po kayo kung paniniwalaan nyo ito o hindi. Taong 1990, hindi ko makakalimutan noon nang isama ako ng tatay ko sa gawing alabat kung saan nakipag-inuman siya sa kumpare niya na galing sa abroad. Nakipag-inuman siya hanggang inabot na kami ng gabi sa bahay nito. Inip na inip ako noon habang nakikinig ng pakikipaghambugan ng kumpare ng tatay ko. Kung ano-ano mga bagay ang sinasabi nito at kung saan-saan lugar sa ibang bansa ang ibinibida nito sa kanya. Mag-aalas 7 noon nang magyaya na akong umuwi sapagkat kung magtatagal pa kami sa bahay ng kumpare ng tatay ko ay siguradong malalasing siya at hindi na kami makakauwi sa aming bahay. Mabuti naman at nakinig sa akin ng tatay ko sa sobrang kakulitan ko at nagpaalam na siya sa kanyang kumpare bago ibinigay nito sa amin ang mga pasalubong. Nangamba siya sa kaligtasan namin dahil gabi na at naisip niya na delikado ang aming pagbabiyahe. Pero sinabi ng tatay ko na aarkila na lamang kami ng tricycle na masasakyan kaya hinayaan niya na kaming umalis sa kanyang bahay. Nang makalabas na kami ng bahay ay sinalubong kami ng kadiliman ng gabi. Wala akong makitang buwan sa kalangitan kung hindi ang maraming nagkalat na mga bituin kung kaya't kinabahan ako at hindi ko maipaliwanag ang hilakbot na nararamdaman ko. Mabuti na lamang at may mga ilaw sa bawat poste kaya naman naaninag namin ang daan. Nag-umpisa na kaming maglakad hanggang sa may masumpungan kaming tricycle driver na huminto sa harapan namin. Nakipag-usap ang tatay ko sa naturang driver at pumayag naman siyang ihatid kami sa Karatig Bayan para makauwi kami sa aming bahay. May kalakihan na singil nito sa amin pero baliwala yun sa tatay ko sapagkat maayos ang trabaho niya sa munisipyo namin at nakakapag-uwi naman siya ng malaking sahod. Nang makasakay na kami ay pinaandar na ng driver ang kanyang tricycle. Habang bumabiyahe kami ay nakikipagkwentuhan naman ng tatay ko sa driver para hindi ito mainip sa aming paglalakbay. Nagpakilala naman ng driver bilang si Manong Alberto na mula sa Alabat, Barangay 2 at matagal na siyang namamasada ng tricycle para may maitulong sa kanyang pamilya. Humanga naman ang tatay ko sa dedikasyon ng driver para maigapang sa kahirapan ng kanyang pamilya. Napakatagal nilang nagkwentuhan ukol sa buhay nila, mula sa pagpapamilya hanggang sa pagpapaaral ng kanilang mga anak. Medyo naiinip ako kaya sumulyap ako sa labas at nakita ko ang mga lugar na aming nadadaanan sa tulong ng liwanag sa unahan ng tricycle.
Nagpatuloy ang aming biyahe at dumaan na kami sa malawak na bukid kung saan walang katao-tao sa paligid. Iginala ko ang aking paningin at talagang wala akong makita kahit na kabahayan. Saglit akong napatingin sa kalangitan at kahit madilim ang langit ay may naaaninag akong mga uwak na nagsisiliparan at tumuhuni na para bang may panganib na paparating. Nilokoban ako ng matinding takot, lalo pa nung lumagpas na kami sa bukid at makarating kami sa isang lugar na may baku-bakong daan na napapaligiran ng napakaraming mga punong kahoy. Umaalog-alog ang tricycle at hindi ko mapigilang mapakapit sa hawakang bakal upang hindi ako mahulog mula sa aking kinauupuan. Medyo mahaba-haba ang aming tinutungong daan bago kami makarating sa maayos at tuwid na sementadong daan. Subalit wala pa rin bahay sa paligid at talagang kinakabahan ako sa malalaking punong kahoy na aming nadadaanan. Merong bahagi sa kalsada na may napansin akong bahid ng dugo. Hindi ko alam kung may nasagasaan o may nasaksak sa bahaging daan kung saan pumatak ang mga dugo. Talagang kinilabutan ako ng gusto. Pero nung lumingon ako sa tatay ko, ay abala pa rin ito sa pakikipag-usap sa driver at parang walang pakialam sa mga kalsadang nakikita niya. Iba't ibang klase ng mga punong kahoy ang makikita sa paligid. Katulad na lamang ng mga puno ng langka, puno ng mangga, puno ng ipil-ipil at iba pa. Pakiramdam ko ay anumang oras ay may makikita kaming kakaibang nilalang na nakaupo sa mga sanga ng bawat punong kahoy. Hindi ko naman masisi ang sarili ko sapagkat nabuhay ako sa probinsya na puno ng kababalaghan at katatakutan. Kaya ganoon na lamang ang naiisip at nadarama ko ng mga oras na yun. Noong mga panahong iyon ay may mga kwento ang lolo at lola ko na di umano ay may mga nilalang na nagbabagong anyo bilang mga baboy at aso na sumisilip sa silong ng mga buntis at may sakit. Minsan pang naikwento sa akin ng mga lola ko na may nahuling binata at ikinulong sa barangay hall. Nung kinabukasan ay laking gulat na lamang ng mga tanod nang hindi na nila natagpuan ng lalaki. Bagkus sa isang malaking maitim na aso ang nakita nilang nakakulong sa barangay hall. May naririnig pa ako mula sa mga kapitbahay namin na tinatawag nilang ungga. Iyong bang maliit na ibon na kapag humuni ay kayang palakihin ang ulo ng bata at gawing magkakrus sa mga paa ng sanggol. Pinaniniwalaan kapag napatay ang ungga ay saka palang babalik sa dating anyo ang sanggol na mabibiktima nito. Isa pa sa mga kinikilabutang akong kwento ay tungkol sa batang kulot. Isang uri ng nilalang na napakaitim at kulot na kulot ang buhok. Pinaniniwalaan sa amin na kapag nakaengkwentro ito ng isang ordinaryong bata ay siguradong magkakaroon siya ng matinding karamdaman. Marami pang mga kwento sa aming bayan na pinatututuhanan ng mga taong nakasaksi. Subalit hindi ko mapaniwalaan sapagkat hindi pa ako nakakakita ng ganoong mga nilalang. Subalit sa tuwing maririnig ko ay tumitindig ang balahibo ko sa buong katawan. Habang binabaybay namin ang daan ay hindi ko mapigilang manlamig sa takot. Hindi ko na lamang ipinahalata sa tatay ko sapagkat ayokong mawala ang konsentrasyon niya sa pakikipagtalastasan sa driver. Sa bahaging dinadaanan namin ay walang ilaw ang mga poste kaya madidilim at talagang nakakatakot na para bang lalamunin kami ng buo ng maraming punong kahoy sa paligid. Dumaan pa kami sa bahaging bakanting lote at pakiramdam ko noon ay may mga matang nakamasid sa amin na tila sinusundan kung saan kami bababa. Hindi ko alam kung bakit napupuno ng imahinasyon ng isip ko o sadyang malakas lang ang pakiramdam ko sa mga nilalang na hindi nakikita o nararamdaman ng ibang ordinaryong tao. Dumako kami sa panibagong sementadong daan kung saan nakakita ko ng mga ilang-ilang mga kubo, subalit patay ang mga ilaw sa kabahayan. Kahit papaano ay nakahinga ako ng maluwag sapagkat may mga tao na sa paligid. Inakala ko na magpapatuloy iyon at makakampante ko ng matagal. Subalit dumaan kami sa tulay
kung saan maraming sasahan ang nakapalibot at nawala na naman ang mga natatanaw kong kabahayan. Sir Kilabot, para sa kaalaman nyo, ang sasa po ay tinatawag ding nipa o pawid. Isang uri ng halaman na ang dahon nito ay ginagamit sa mga bubungan o dingding ng bahay. Umaalog-alog naman kami sa loob ng tricycle at halos mapauntog ang ulo ko sa lakas ng pagkakabagsak ng sasakyan sa lupa pagkalagpas namin sa tulay. Bagyang tumahimik ang driver pati ang tatay ko. Hindi na sila nag-usap na para bang naging seryoso silang dalawa habang tahimik namin binabaybay ang magubat at puno ng sasahang daan na may mangilang-ngilang puno ng nyug. Lumipas pa ang ilang minuto ay may biglang lumihis sa aking paningin na tumawid sa daan. Napakabilis nun at halos mapaliko at mapahampas ang tricycle namin sa may sasahan. Saglit na huminto ang tricycle at tumapat ang ilaw ng sasakyan sa isang maitim na pusa na tumawid sa kalsada. Napamura pa ang driver at talagang halos isumpa niya ang pusa sa sobrang galit at inis. Kamuntik na kaming maaksidente sa ginawa nito. Parang aatakihin sa nervyos ang driver. Akala niya ay hindi niya na maihinto ang sasakyan at tuloy na kami mapapabangga sa kung saan lugar. Pero laking gulat ko na lamang nang bigla itong maglaho sa aming paningin. Kinalabit ko ang tatay ko at sinabi ko sa kanya na nawala ang pusa at kahit saan ko igala ang aking paningin ay hindi ko ito matagpuan. Hindi naman ako namalikmata. Gayon din ang driver at ang tatay ko. Kitang-kita namin kamuntik na kaming makasagi ng itim na pusa sa daan. Nagtayuan ang mga balahibo ko sa katawan at talagang masama na ang kutob ko sa naturang pusa. Inakala ko noon na ako lamang ang nakadama ng matinding takot. Subalit nagimbal ako nang mapagmastang ko ang ekspresyon sa mukha ng driver. Kinabahan ng driver at pabulong siyang nagdadasal ng ama namin bago niya muling pinaandar ang sasakyan. Hindi na kami muling nag-usap pa ng tatay ko. Pero sumiksik ako sa tabi niya at nag-focus ako sa daan hanggang sa dumako kami sa barangay Pinagtubigan Este. Malapit sa tulay ng Kinahulasan at biglang tumigil ang driver sa pagmamaneho. May ilang hakbang pa ang layo bago makarating sa tulay kaya nagtaka ako nung biglang huminto ang sasakyan. Inisip ko pa kung may pasaherong gustong sumakay sa tricycle pero katakataka namang wala akong ibang nakita. Pinagmasdan ko mabuti at ganoon na lamang ang kinamilog ng mata ko. Rumihistro sa isip ko ang tanyag na tulay ng Kinahulasan. Natatandaan ko sa kwento sa akin ng lolo at lola ko na nakuha nito ang pangalang Kinahulasan sa isang lasinggero na napadaan sa tulay. May nakita itong isang white lady na dumaan at simula noon ay nahulasan siya o nawala ang kalasingan. Ang tulay na iyon ay pinaniniwala ang nagdudulot ng aksidente sa mga driver sa tuwing mapapadaan sila sa lugar na iyon sa pagkagat ng dilim. Isang misteryo na kahit sa pagdaan ng maraming taon ay walang nakakaalam ng tunay na kasagutan. Pakiramdam namin ay may sumpa sa tulay na iyon. Nagtaka ang tatay ko kung bakit huminto ang driver. Pero nung tumapat ang liwanag ng ilaw sa bandang unahan ng tricycle, ay may natapatan ng sinag ng liwanag. Isa yung babaeng humihinga ng malalim at nakatitig sa amin. Nagliliyab ang kanyang mapupulang mga mata at nagtutuloy sa ng mahahabang pangil. Napansin din namin na makakapal at malalagong balahibo niya sa buong katawan. Nakangisi ito sa amin habang ipinapakita ang mahahabang kuko. Naningkit ang mga mata ko habang pinagmamasdan siyang mabuti hanggang sa may nabuong ideya sa isip ko. Naisip kong hindi ito isang white lady kundi isang aswang at kapag hindi kami gumawa ng paraan upang makatakas sa lugar na iyon ay siguradong papatayin niya kami. Naglakas loob ang tatay ko na maging matapang kahit ako'y nangangatog na ang mga tuhod sa sobrang takot. Inutusan ng tatay ko ang driver na umatras kaya kahit nanginginig siya sa takot ay sumunod siya sa utos ng aking ama.
Subalit nagimbal ako at dumagundong ang malalakas na kaba sa dibdib ko nung makita kong tumakbo ang aswang para sumunod sa amin. Hindi pa kami nakakalayo sa tulay nung makita kong may inilabas na isang matulis na punyal ang tatay ko mula sa dala niyang bag at may kinuha siyang isang botelya ng lana. Nanlaki ang mga mata ko habang pinagmamasdan ko ang reaksyon ng tatay ko. Kitang-kita ko na handa siyang makipaglaban sa aswang habang inihahanda ang mga armas. Nakipagpalit siya sa akin ng pwesto sa upuan at inabangan niya ang aswang. Biglang kumapit ang aswang sa may pintuan ng tricycle at kamuntik na kaming mabuwal na mag-ama sapagkat bumigat ang isang bahagi ng sasakyan. Tinangka nitong kalmutin ng tatay ko. Mabuti na lamang at nabuksan niya na ang botelya ng lana at mabilis niya itong naisaboy sa mukha ng aswang bago pa ito magpilit na makapasok sa loob ng tricycle. Napaangil naman sa sakit ang aswang. Subalit malakas pa rin ang pagkakakapit nito sa pinto. Agad naman tinusok ng tatay ko ang kamay nito dahilan upang makabitaw ito at mapabagsak siya patungo sa sasahan. Hindi naman tumigil ang driver namin sa pagmamaneho. Subalit matibay ang aswang. Nakaya pa nitong makabangon sa may sasahan at mabilis na naman tumakbo sa aming direksyon. Hindi pa rin ito sumusuko sa paghabol sa amin at talagang gusto niya kaming patayin. Nakahanda pa rin ang tatay ko at ginamit niya ang natitirang lana. Humanap siya ng pagkakataon at nung bandang malapit na sa amin ang aswang ay saka niya inahagis ang laman ng botelya. Tumilamsik ang lana sa mukha ng aswang at lumikha iyon ng usok at bagyang pagkasunog sa kanyang muka. Umangli ito ng sobrang lakas ng dahil sa sakit. Ngunit nagpupumilit pa rin siyang kumapit sa tricycle. Kaya naman pinagsasaksak ng tatay ko ang kamay ng aswang. Pagkatapos ay inilabas niya ang kanang paa at ubod lakas na sinipa ang aswang. Tinamaan niya naman ito sa may bahaging tiyan at nawalan ito ng balanse hanggang sa tuluyang mahulog sa malalim na bahaging kinabagsakan nitong mga sasa. Nakalayo na kami ng ilang kilometro mula sa tulay ng kinahulasan at hindi na kami dumiretso sa pag-uwi. Nung medyo malayo-layo na kami, ay nakahinga na ako ng maluwag. Lalo pat wala na akong nakikitang anumang nilalang na gumagalaw at tumahabol sa amin. Bumalik kami sa Alabat at nagpasalamat kaming mag-ama sa driver dahil sa kamuntik na pagbubuwis ng buhay para lamang maibiyahe kaming mag-ama. Binigyan siya ng malaking bayad ng aking ama. Sinubukan naman ni tatay na kumatok sa pinto ng bahay ng kanyang kumpare at kahit nahihiya, ay nilunok niya ang kanyang pride. Mga ilang sandali pa ay pinagbuksan naman kami ng pinto ng kanyang kumpare. Doon ay ikinuwento na namin lahat ang nakakapangilabot na karanasan namin sa aswang sa tulay ng kinahulasan. Kaya naman nahabag sa amin ang kumpare ni tatay at pinatuloy kami sa kanyang bahay kahit malalim na noon ang gabi. Sa pagsapit ng kinabukasan ay maaga kaming bumiyahe at maswerte naman na may nasakyang kaming tricycle driver at may naipasahe pa kami nung araw na iyon. Mabait pa rin ang Diyos sapagkat hindi niya kami pinabayaan sa oras na kamuntik na kaming mapahamak sa kamay ng kampo ng kadiliman. Habang bumabiyahe kami at binabaybay ang daan, ay naikwento ng tatay ko sa driver ang naging inkwentro sa aswang nung nagdaang gabi. Sumang-ayon naman sa kanya ang driver at nabanggit nito na kamakailan lang ay may naaksidenteng driver na nakabunggo ng kasalubong na kotse. Kamuntik nang masira ang kotse. Mabuti na lang at hindi kinasuhan ang lasing na tricycle driver na nakasagasa doon mismo sa tulay ng kinahulasan. Hindi naman sinabi ng tatay ko kung papaano niya nilabanan ng aswang, pero talagang nagtaka ako kung papaano nagkaroon ng ganong armas ang tatay ko. Nagsipagtahimikan na sila nang dumaan na kami sa tulay ng kinahulasan. Wala na doon ang pusang kamuntik na naming masagasaan nung nagdaang gabi. Bigla akong naisip na posibleng ang itim na pusa ay ang aswang na gusto kaming biktimahin. Nang makalagpas na kami sa tulay, ay nakahinga na ako ng maluwag at napanatag ang loob ko sapagkat hindi ko na muling masisilayan ang imahe ng aswang. Pagka-uwi namin sa aming bahay, ay ikinuwento sa akin ni Itay
ang tungkol sa punyal. Ipinamana pala iyon ng kanyang lolo na nagmula ang mga ninuno sa mga lahing Indones noong unang panahon. Nabanggit pa niya sa akin na bago ito mamatay ay may inilwa itong batong kulay itim na ipinalunok sa kanya nung bata pa lang siya. Hindi niya raw alam kung para saan iyon. Pero nasabi sa kanya ng lola niya na anting-anting iyon at hanggat hindi iyon nawawala sa kanyang katawan ay hindi siya mamamatay o dadapuan ng anumang malubhang karamdaman. Naisip ko na posibleng may taglay na kapangyarihan ng tatay ko at may mga pangontra siya laban sa mga aswang at masasamang elemento. May mga pagkakataong tinatanong ko ang nanay ko ukol sa pambihirang lakas ng tatay ko. At nagulat na lang ako na magkwento siya ng karanasan kung papaano nilabanan ng tatay ko ang aswang na kamuntik ng pumatay sa sanggol sa sinapupunan ng nanay ko. Sinimulan niya ang kwento noong mga panahon ang panganay kong kapatid pa lang ang kanyang pinagbubuntis. Nakatira pa silang mag-asawa sa bahay ni na lolo at lola. At sa mga sandaling iyon ay meron pang inaalaga ang mga baboy si na lolo at lola na nakapwesto ang banglat sa may bahaging likod bahay. Para po sa kaalaman ng lahat, ang banglat po ay kulungan ng mga alagang baboy. Bukod sa banglat ay napapaligiran din ng mga sasahan ang likod bahay kung saan may mangilan-ngilang mga kabahayan. Wala pang bakod ang mga bahaging likod bahay ni na lolo at lola, kaya malayang nakakadaan ng mga hindi nila kilalang mga tao. Madalas na nagpapalitan sina tatay at lolo sa pagpapakain ng mga alagang baboy na 3 beses sa isang araw, habang abala naman sina lola sa pagluluto ng kanilang makakain. At si nanay naman ay patulong-tulong lamang at madalas na inaantok. Nauupo siya sa tumba-tumba at doon ay namamaypay ng abaniko. Isang araw noon ay naiwan sa bahay sina tatay at nanay dahil may pinuntahang kaarawan sina lolo at lola sa kanilang kumpare sa bayan. At hindi sila nagpasabi kung anong oras makakauwi. Sumapit ang hapon at katatapos lamang noong magpakain ni tatay sa mga alagang baboy nang biglang may dumaan na mag-ama. Inakala ni tatay na daraan lamang ang mag-ama, kaya ngumiti siya at hindi nakipag-usap. Sakto naman nagtungo sa may likod bahay si nanay at niyaya niya si tatay na magmeryenda nang mapasulyap sa kanya ang mag-ama. Hindi namang maipaliwanag ng nanay ko ang kaba sa kanyang dibdib nang mapatingin ng lalaki na masasabing ama ng binatilyo nitong kasama sa kanyang nakaumbok na tiyan. Napamulagat at nangislap ang mga mata nito ng makailang beses bago binalingan ng tingin ng aking ama at nakiusap na kung maaari silang makahingi ng kanyang anak ng ilang piraso ng chiko. May inaalagaan puno ng chiko noon si lola sa may harap ng bahay na hitik sa bunga at talaga namang napakatamis. Pumayag naman ang tatay ko at pabiro pa niya sinabi na kung pwede ay magtira ng bunga ang mag-ama at baka mapagalitan siya ng kanyang ina. Nagpasalamat naman ang mag-ama at magkasabay silang nagtungo sa harap ng bahay. Nagmamadali naman pumasok ng bahay si nanay at hindi pa rin nawawala ang kilabot sa kanyang buong katawan. Pakiramdam niya ay hinahabol pa rin siya ng tingin ng matandang lalaki. Sumilip naman sa may bintana si nanay at nakita niyang namimitas sa mga chiko ang mag-ama habang may bitbit silang isang maliit na sisidlan. Ilang piraso lamang ang kinuha nila at pagkatapos ay nagpaalam na sila sa tatay ko. Subalit laking gulat ni nanay dahil habol tingin siyang tinatanaw ng ama ng binatilyo hanggang sa makarating sila sa may likod bahay at lumusot sa may sasahan. Hindi niya maipaliwanag ang takot sa kanyang dibdib. Hanggang sa bigla na lang niyang naramdaman ang pagsipa ng sanggol sa loob ng kanyang tiyan. Pero pagkatapos naman ng ilang minuto ay hindi na ito gumalaw at bumalik na sa sirkulasyon ng kanyang paghinga. Pumasok sa loob ng bahay ang tatay ko at nagpasama sa nanay ko na magmeryenda. Ngunit nawala na ito ng gana kaya sinamahan na lamang niya ito sa hapagkainan. Medyo hindi pa rin siya mapalagay dahil wala pa sina lolo at lola. Hindi siya sanay na wala ang mga ito, lalo pat sumasapit na ang gabi at kung sino-sino pang tao ang dumadaan sa may likod bahay.
Naramdaman naman ng tatay ko na natatakot ang nanay ko sapagkat buntis siya at siguradong marami naglipa ng aswang sa paligid. Nung kasi mga panahon na iyon ay talamak sa aming probinsya ang paglitaw ng mga aswang kapag may mga buntis. Kaya ganoon na lamang mag-alala ang aking mga magulang sa kaligtasan ng kanilang sanggol. Nang sumapit na ang gabi ay nagsindi na ng ilaw sa ilawang gasera ang tatay ko. Sakto naman dumating na sina lolo at lola na may dala pang mga putahe. Medyo nakainom na noon si lolo at panay ang pagkanta niya at pagsipol. Napagalitan pa nga siya ni lola dahil sa sobrang kaingayan at medyo maligalig na ito kaya inutusan niya na itong magpahinga na sa kanilang kwarto. Inalok naman ni nanay at tatay si lola na maghapunan pero tumanggi siya at busog na busog siya sa mga pagkain sa handaan ng kanyang kumpare. Kaya naman si nanay at tatay na lamang ang kumain ng mga dalang putahe. Hindi na rin naman nagtagal at nagpaalam na rin si lola para magpahinga sapagkat napagod daw siya sa maghapong kasiyahan at inuman sa bahay ng kanilang kumpare. Hindi na rin siya nakipagkwentuhan pa sa mag-asawa at dumiretso na rin sa kwarto. Nilantakan naman ni nanay at tatay ang mga ulam at talagang nasabik sila sa karne. Medyo madalang din silang makatikim ng karne at parating isda ang kanilang inuulam. Nang makatapos na silang makapaghapunan, ay nagkusa na si tatay na siya na ang magliligpit ng mga pinagkainan. Sinabihan niya na muna si nanay na kung hindi pa matutulog, ay maupo na muna sa may tumba-tumba at makinig sa debateryang radyo ng mga balita at lumang awitin para makapaghintay na dalawin ng antok. Tumalima naman si nanay at nagtungo sa may balkonahe. Presko naman ang panahon ng gabing iyon at medyo mahangin sa labas. Naupo na muna sa may tumba-tumba si nanay. Pagkatapos ay binuksan ng radyong debaterya kung saan narinig niya ang mga awitin noong dekada 80. Nanariwa na naman ang kanyang kadalagahan noong mga panahong nililigawan pa siya ni tatay. Napapapikit pa si nanay habang nagmumuni-muni sa bawat alaala na sumasagi sa isip niya. Maya-maya ay nakatapos na sa paghuhugas ng mga pinagkainan si tatay at naupo din siya malapit sa may tumba-tumba. Nagawa pa niyang sumabay sa mga awitin at kabisadong-kabisado pa niya ang liriko. Habang nakikinig silang mag-asawa ng awitin, ay hindi maiiwasan ni tatay na biruin at bula-bulahin na naman si nanay, lalo pa nung mga panong binibigyan niya ito ng mga bulaklak ng sampagita at rosal. Napahalakak na lamang ang nanay ko sa tuwing nababanggit ng tatay ko ang mga karibal niya sa panliligaw sa aking ina. Inabot na sila ng hating gabi sa pagkikwentuhan pero hindi naman nagtagal ay dinalaw na ng antok si nanay habang si tatay naman ay pumwesto sa mahabang lamesang kahoy upang doon umidlip. Saglit namang naalimpungatan si nanay nang makaramdam siya na tinatawag siya ng kalikasan. Kaya namang kinuha niya ang ilawang gasera bilang tanglaw niya patungo sa banyo. Ang banyo ni na lolo at lola ay nasa may gawing kusina bago sumapit ang likod bahay. Dahan-dahang naglakad si nanay patungo sa kusina at nung makarating na siya sa may banyo ay ipinatong niya sa may gawing sahigang ilawang gasera. Mabuti na lamang at hindi gaanong mababa ang pwesto ng inidoro at hindi siya nahirapang umupo. Matapos ang ilang minutong pag-ihi ay dinampot ni nanay at binitbit ang ilawang gasera patungo sa may kusina. Ramdam niya ang napakatahimik na buong paligid. Nakakabingi ang katahimikan kaya muling dumagundong ang malalakas na tibok ng kanyang puso. Noon lamang siya kinabahan ng gusto sa buong buhay niya kaya naman nagmamadali na siyang bumalik sa may balkonahe. Nang bigla na lamang siyang may narinig na kumalabog ng napakalakas sa bubungang bahagi ng kusina. Pakiramdam niya ay may malaking bultong bumagsak sa bubong at halos yumanig at lumangit-ngit ang buong yero. Itinaas naman ni nanay ang ilawang gasera upang alamin kung ano ang nangyari sa may bubong at kung ano ang bagay na kumalabog doon. Bahagya niyang itinaas ang gasera. Hindi naman iyong ganong kabigat kaya nakayanan ni nanay na maiangat ang gasera. Eksaktong pagtingala niya ay bumulaga sa kanyang mga mata ang malaking siwang
na kung saan ay may nakasilip na malaki at bilugang mapupulang mata at nakatitig sa kanya. Napasigaw naman si nanay at halos bumagsak sa sahig ang ilawang gasera. Akala niya ipapanawa na siya ng ulirat ng mga oras na iyon. Sumabay pa ang pagkilab ng kanyang tiyan. Sumigaw siya at tinawag niya si tatay para humingi ng tulong. At halos mapabulagta na siya sa sahig sa matinding takot na para bang binibiyak ang kanyang tiyan. Dali-dali naman sumaklolo ang aking ama, kasunod na sina lolo at lola na nagulangtang pagkakita sa kanya. Agad siyang inilalayan ni lola. Itinuro naman ni nanay ang mga nanlilisik na mata na nakasilip sa siwang sa bubong. Nang tumingala silang lahat ay wala na silang nakita. Pero patuloy ang pagkalampag sa bubong. Palakas ng palakas at sa palagay nila ay naisirain ng kung anumang nilalang ang bubong. Malakas naman ang pakiramdam ni tatay na aswang ang nilalang na nasa bubong ng bahay. Sinabihan niya naman si nanay, lolo at lola na manatili sa loob ng bahay at siya na ang bahalang lumabas para harapin ang aswang. Hindi nakita ng personal ng aking ina ang mismong pakikipaglaban ng tatay ko. Pero ang lolo ko ang nagkwento sa aking ina ng detalyadong naganap sa tatay ko nung umakyat ito sa bubong ng bahay upang makipagsagupaan sa aswang. Sinundan ng lolo ko sa bubong ang tatay ko para matulungan ito sa pakikipaglaban. Subalit pagkaakyat niya ay nagimbal siya nang makita ang kagilagilala sa tagpo. Dumaluhong ang aswang at kinalmot niya sa braso si tatay. Ngunit hindi man lamang bumuo ng mga kuko nito sa katawan ng aking ama. Bumuelta naman si tatay at kinuha ang punyal na ipinamana sa kanya at sa kanya inundayan ng saksak sa tagiliran ng aswang. Agad niya naman itong nahawakan sa ulo nito at sinakal sa leeg habang tinatadtad niya ito ng saksak sa iba't ibang bahagi ng katawan habang patuloy na umaangil ang aswang sa sobrang sakit. Nakakangil raw ang tinig nito. Kaya naman napatakip ng taenga si lolo. Ngunit makalipas lamang ang ilang sandali, ay namilog ang mga mata niya nang mapagmasdan niyang nalagutan na ng hininga ang aswang. Itinulak naman ito ni tatay pabagsak sa ibabang bahagi ng bahay. Medyo napakataas ang binagsakan nito. Hindi na nakapagsalita pa si lolo hanggang sa makababa sila ni tatay mula sa bubong ng bahay. Lumapit sila sa pwesto na kinabagsakan ng aswang. At isa na nga itong malabig na bangkay. Napagkasunduan nilang mag-ama na sunugin ang bangkay ng aswang malayo sa banglat. Paniniwala sa aming probinsya na kinakailangang masunog ang bangkay ng aswang upang hindi na makapanggambala ang kaluluwa nito sa mga tao. Kaya naman pinagtulungan buhatin ng mag-ama ang bangkay ng aswang pagkatapos ay nilagyan nila ng dayami bago sinunog ang katawan nito. Hinintay na muna nilang maging abo ang bangkay bago sila tuluyang bumalik sa loob ng bahay. Nang makarating na sila sa loob ng bahay ay namamahinga na sa balkonahe si nanay at lola. Naisip ni tatay na ipagtapat ang nadiskubre niya nung makasagupa niya ang aswang. Ikinuwento niya sa kanilang lahat na namukaan niya ang mga mata ng aswang, nakawangis ng mga mata ng matandang lalaking nakilala niya na may kasamang anak na humihingi ng bunga ng chiko. Hindi niya lubos maisip na isa pala itong aswang at siguradong ginawa lamang nitong dahilan ng paghingi ng chiko upang makalapit sa kanilang bahay at mapagplanuhang mabuti ang pagpatay kay nanay. Nung malaman ni lola ang nangyari ay napagalitan niya si tatay sapagkat mali ang ginawa nito. Hindi siya dapat nagpapapasok ng kung sino-sino sa kanilang bakuran dahil karamihan ng mga taong labas ay mga dayuhan na hindi nila alam ang mga pinagmulan. Kinabukasan ay gumawa ng bakod sina lolo at tatay. Pinalibutan nila ang buong likod bahay ng bakod upang hindi na makadaan ng kahit na sinong mga naniniraan sa lugar na iyon. Isa lamang sa mga kwento ni nanay ang nagpatunay na talagang may kakaibang lakas si tatay na hindi katulad sa mga ordinaryong tao. Sa kasalukuyan ay kahit na may katandaan na ang aking ama, ay bakas ko pa rin ang kanyang kakisigan at pagiging positibo sa buhay. Kahit papaano ay medyo umuunlad na rin ang pamumuhay namin sa aming bahay.
Hindi na rin kinatatakutan ng tulay ng kinahulasan sapagkat marami na rin kabahayan sa paligid nito. Pero hindi pa rin maiiwasang may napapabalitang na-aksidente mga driver o pasahero sa lugar na iyon. Subalit may mga pagkakataon pa rin na sumasagi sa isip ko ang alaala ng nakaraan na minsang kaming may nakaengkwentrong aswang sa tulay ng kinahulasan. Hanggang dito na lang po, Sir Kilabot, ang kwento. At maraming salamat po sa pagpili nyo sa kwentong ipinadala ko sa inyo. Pagpalain nawa kayo ng may kapal. Pinoy Kilabot Stories.